Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, Philippians chapter 4 verse 5. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. So, pag-usapan naman natin po yung gentleness. Sabi rito, let your gentleness be evident to all. So, isa na naman itong faith response, pagtugon natin sa buhay, sa mga nangyayari sa ating buhay at maging sa nagaganap sa buong mundo. Kailangan daw po evident yung ating gentleness. At ang sabi sa Tagalog, malapit nang dumating ang Panginoon. Pero sa English Bible, ang sabi diyan, the Lord is near. So, dalawa ang posibleng kahulugan nito. Pinapaalalahanan tayo na ipakita natin sa ating buhay yung gentleness dahil malapit nang dumating ang Panginoon. At the same time, alam din natin na ang Diyos ay napakalapit sa atin bilang ating Ama sa langit. Ngayon, kapansin-pansin po na yung gentleness po ay fruit of the Holy Spirit. By the way, magpapaliwanag po ako patungkol sa fruit of the Holy Spirit. Ang totoo po talagang pakahulugan yan ay ang ibig sabihin po ng fruit of the Holy Spirit ay bunga ng binagong espiritu na pinangungunahan ng Holy Spirit. So, minsan kasi akala natin instant yung pagbabagong nagaganap sa buhay ng mga Kristiyano. Hindi po. Ibig sabihin lamang meron tayong lumang pagkatao. Kaya binabanggit po madalas sa Biblia yung salitang flesh. Yan po yung luma nating pagkatao na kailangang sanayin natin upang sumang-ayon dun sa binagong espiritu. At tayo po mga born-again child of God, meron na tayong brand new spirit. Pero yung katawan natin at pag-iisip natin, sanay pa yan sa luma. Kaya kailangan masanay yan. Kaya walang instant transformation. Bibihira po yung nakakakita kayo ng mga Christian na talagang mabilis yung nagaganap na pagbabago sa kanilang buhay. Kailangan kasing i-train natin yung ating flesh, na sumunod sa spirit. Kaya ganun din po lahat ng mga makikita po ninyong fruit of the Holy Spirit, yung love, joy, peace, patience, kindness, meekness, gentleness, faithfulness, self-control. Most of them hindi instant na nakikita sa isang Kristiyano yan, pero nasasanay tayo na ipamuhay yan, kapatid. Kung tayo po ay tunay na nagpapasakop sa Holy Spirit. Ngayon, kapansin-pansin na mahirap i-exercise yung gentleness kasi sa buhay na ito maraming pressure at unti-unti ang nagbi-build up at magtataka na lang kayo parang sasabog na lang bigla. Kaya kailangan marunong tayong i-handle yan. At ang gentleness, mga kapatid, ay yan ay kahinahunan din. Yun ang description sa Galatians chapter 5 verse 23. Ibig sabihin, kaya natin magpakita ng kabaitan or kindness even in difficult situation. So, tayong mga Kristiyano, we have the power na mamuhay ng tama sa panahong ito. At ang Diyos mismo nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya magagawa po nating maging mahinahon sa mga mahihirap na sitwasyon katulad ng pinagdadaanan natin ngayon na daming problema sa buong mundo, maging sa ating bayan. Ngayon, ang sikreto po diyan, huwag tayong papuprovoke. Huwag tayong magpapanik. Lalo na kung makakarinig tayo ng masamang balita o may mga pangyayaring hindi maganda sa ating buhay. Ang sabi po sa Psalm 112 verse 7, yung tao daw pong matuwid sa masamang balita, hindi siya nagigitla. Matatag ang puso, kay Yahweh ay tiwala. So, ganun po dapat ang katangian natin. Lagi nating sasabihin, God is in control. Kahit anong naririnig nating masamang balita, lagi nating sasabihin, God is in control. Ngayon, mahalaga rin na dapat gentle tayo sa ating mga ikinikilos. At yung gawin natin, kadalasan, diyan nahahayag, kung meron tayong gentleness talaga, At pansinin nyo, nakakita na ba kayo ng mga taong magagalitin? Di ba naiinis kayo?
Pero ganun din tayo kapag tayo'y magagalitin. So, sino-sino ba yung mga taong magagalitin? Yung mga taong kadalasan maraming problema sa buhay, maraming ginagawa, kaya mainit ang ulo, ano po, yung iba sa atin, yung mga matatanda, ano po, magagalitin na, no? Dahil, alam niyo po, marami ng pinagdaanan sa buhay. Pero pwede po natin yang kontrolin, ano po. Kung sakaling magagalit po tayo, sabi sa Ephesians chapter 4, verses 26 to 27, wag daw po tayong magkasala. Kasi po pag nagalit tayo, binibigyan natin ng pagkakataon ng Diablo na makasingit sa ating buhay. Kaya mag-iingat po tayo. Ano po, tayo biglang nagagalit, dapat po pigilan natin ito. At ang Biblia, sabi sa Proverbs 22, verses 24 to 25, huwag kang makikipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Minsan kasi yung mga kasama rin natin, ano po, yung mga nakapaligid sa atin, yung mga tao na madaling mag-react, ano po, bugnutin, sabi sa Biblia, magagalitin, ano po. Kapag nakikisama ka doon, mahahawa ka. Kaya iiwas ka doon sa ganong uri ng tao, ano, lalo na yung mga napapanood mo sa social media, sa TV, ano po, i-avoid po natin yon. Parang masanay tayo na i-practice yung gentleness, ano po, sa ating buhay. Panghuli, as believers, ano po, bilang mga Kristiyano, dapat to yung gentleness natin evident, ano po, ipadama natin sa lahat ng tao. So, hindi pala option, ano po, kailangan makita pala talaga sa atin. So, we must display a calm spirit always, ano po. Ang sikreto po diyan, lagi tayong manalangin, yung sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, palagi kayong manalangin. Ano po. Alam niyo, may natutunan ako dun sa isang missionary na nakasama ko noon na hindi ko siya nakikitang magalit, mabugnot, mainis, ano po, lagi lang siyang tahimik. Kaya minsan tinanong ko siya, anong sikreto niya? Ang sikreto niya daw ay lagi siyang nananalangin. Tahimik lang siya pag may nakikita siyang problema, pinapanalangin niya, pinapag-fasting niya. Kaya lagi siyang nakangiti, lagi siyang masaya. So, alam niyo po, gustong-gusto ko pong tularan yung halimbawa niyang yun, ano po, nasa buhay na ito, talagang hindi natin makokontrol yung nangyayari sa ating paligid. Pero kung tayo po'y mananalangin, we will maintain a calm spirit. So tayo po'y mananangin. Salamat, Panginoon, sa iyong paalala sa amin na dapat makita sa amin yung gentleness, kahinahunan, kabutihang loob, kabaitan, lalo na sa mga panahong katulad nito na dumadaan kami sa maraming mga pagsubok ng buhay. At alam namin, Panginoon, ang gentleness, yan po ay pagpapahayag na ikaw ay kumikilos sa aming buhay. Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang nahahayag sa aming buhay. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na maipakita namin itong gentleness, maipadama namin sa lahat ng tao. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.